Ngayon, nais kong ibahagi ito gamit ang pamagat na tabernakulo, tabernakulo. Maaring parang makakatulog ka agad nito. O ang pamagat ay isang bagay na malamang ay narinig mo na akong banggitin ng maraming beses sa aking mga pag-aaral at sermon. Ngunit ito ay bahagi ng ikalawang tomo ng ikalabing-isa aklat sa seryeng History of Redemption. Kamakailan lang ay nailatala iyon sa wikang Koreano. At ang unang aklat na aming pinag-aaralan sa pamamagitan ng aming cell group at Bible study times tungkol sa templo ni Ezekiel. Ang pangalawang aklat ay pinamagatang ang templo ni Zerubabel at ang mga inihandog na talangkanan ng mga bumalik. Ang templo ni Zerubabel at ang mga iniilayay na talangkanan ng mga bumalik. At ang aklat na ito ay maraming tinatalakay tungkol sa pagkabihag sa Babylonia, lalo na ang pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia at kabilang sa mga bumalik ang mga nakibahagi sa muling pagtatayo ng templo. At naniniwala ako na ang bahaging ito ng kasaysayan ng pagtubos, ang bahaging ito ng lumang tipan, ang pagkabihag sa Babylonia, ang pagbabalik at ang muling pagtatayo ng templo ay isang tipo, isang pagbabala ng huling panahon dahil sa pahayag, ito ay tumutukoy sa Babylonia. Sa pahayag kabanata 18, sinabi ni Jesus, "Lumabas kayo sa Babylonia, bayan ko." Kaya ito ay paglalarawan ng mga taong lalabas mula sa espiritual na Babylonia sa huling panahon at magiging bahagi ng bagong Jerusalem na isang bagong templo. Kaya sa lumang tipan, sila ay nagmula sa Babylonia at taning ang mga piling tao lamang ng Diyos ang may banal na talangkanan. Nakibahagi sila sa pagtatayo sa templo ng Diyos, ang bagong templo, pagkatapos ng pagkawasak. At sa pagkakataong ito, sa huli, dalangin ko na tayo ay maging mga miyembro ang inilaan na espiritual na talangkanan na makikibahagi sa pagtatayo o pagiging bahagi ng bagong Jerusalem, ang bagong templo. Amen? At iyan din ang katuparan ng templo ni Ezekiel. Kaya ang diin ay nasa pagtatayo ng templo ng Diyos. At kapag pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng templo ng Diyos, hindi lamang natin maaring isipin ang physical na gusaling ito kung saan nakikilahok pa rin tayo habang sinusubukan nating itayo ang huling 2 unit. Ngunit tinutukoy din ito ang espiritual na templo ng simbahang Zion para sa atin, sa ating aplikasyon. Higit sa lahat, itinatayo ninyo ang ating mga sarili bilang templo ng Diyos. At ang kasaysayan ng pagtubos, sa madaling salita, ang kasaysayan ng Biblia, ang gawain ng kaligtasan ng Diyos ay maaring maunawaan bilang kasaysayan ng templo ng Diyos. Ngayon, kapag iniisip natin ang templo, ano ang imaheng pumapasok sa isip mo? Minsan, naiisip ko ang malaking templo sa Siming. Kung alam mo ang tinutukoy ko, may malaking templong Buddhist doon. Alam mo, kapag iniisip natin ang salitang templo, minsan naiisip natin ang mga dambana at templo o kahit ang gusali ng simbahan. Ngunit ang pagkaunawa sa templo ayon sa Biblia ay ang pananahan ng Diyos sa lupa kasama ang kayang mga tao. Ang Diyos ay espiritu, ang Diyos ay nasa langit. Ngunit kapag nais ng Diyos na makasama ang kanyang mga minamahal na tao, lagi niyang ginamit ang templo upang manahan sa piling nila. At kaya, ang kasaysayan ng templo ay nagsisimula sa Hardin ng Eden. At ibinahagi ko ang tungkol sa Hardin ng Eden, ilang linggo na ang nakalipas na may pamagat na, "Nasaan si Adan?" At ang Hardin ng Eden ay hindi lamang isang hardin sa pagsasaka o hardin sa likod bahay. Ito ang espiritual na templo na itinatag ng Diyos at inilagay si Adan bilang isang pari. Ngunit, ang templong iyon ay nawasak dahil dumating ang ahas. Sapagkat sa pamamagitan ng mga salita ng mga hayop na pinaniwalaan ng sangkatauhan, mga anak ng Diyos, ay tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Tinanggihan nila ang Espiritu ng Diyos at sinundan ang mga salita ng hayop. At dahil dito, hindi sila nakaranas na mamuhay kasama ang Diyos sa iisang lugar. At tinatawag namin noon
Sila ay pinalayas mula sa hardin ng Eden. Pero sa espiritual na aspeto, ito ay dahil hindi na sila maaring manirahan sa iisang lugar kasama ang Diyos. At pagkatapos nun, sinabihan ng Diyos sina Cain at Abel na sambahin siya sa pamamagitan ng handog. At iyon ang naging pundasyon kung saan binibigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng isang templo o tabernakulo. Kaya sa pamamagitan ni Abraham, Isaac at Jacob, nagbigay ang Diyos ng isang pambansang templo o isang templo ng tolda ng pamilya kung saan sila maaring pumunta at napagtanto ni Jacob na ito ang Bethel, kung saan naroon ang Diyos. Ito ang templo ng Diyos. Ito ang bahay ng Diyos. At kalaunan ay ibinigay ng Diyos ang tabernakulo sa pamamagitan ni Moises. At pagkatapos ay ang templo sa pamamagitan ni David at Salomon. At pagkatapos mawasak ang templo, bumalik sila at muling itayo ang templo ni Zerubabel. Ang templo ay isang daan at landas kung saan nahuhulog ang mga tao. Ang mga tao ay maaring tumanggap ng pagbabayad sala at makabalik sa Diyos. Ito lamang ang paraan na ipinakilala ng Diyos sa sangkatauhan, lalo na sa lumang tipan, upang sila ay lumapit sa Diyos. Kaya mo bang lumapit sa Diyos gayong? Amen. Ikaw ba, lumalapit ba tayo sa Diyos? At ito ay isang lugar, ito ay isang pisikal lugar kung saan sinasagisag ng Diyos ang kanyang presensya. Ikaw! Kaya ito ay isang lugar kung saan ginagamit ng Diyos upang makasama ang kanyang mga tao. Kaya kung ang Diyos ay kasama mo sa iyong tahanan, ang iyong tahanan ay magiging templong iyon na yon. Amen? Ang templo ay naging isang nakikitang panukat din ng espiritual na kalagayan ng bayan ng Diyos. Nang sinusunod nila ang salita ng Diyos, ibinigay sa kanila ang Diyos ang tabernakulo. Nang sinusunod nila ang salita ng Diyos at nais silang sumamba sa Kanya, ibinigay sa kanila ng Diyos ang templo at ang tabernakulo at nanahan doon ang Diyos kasama ng Kanyang bayan. Gayunpaman, nang tumalikod sila sa salita ng Diyos at nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang templo ay nawasak. Kaya ang nakikitang templo ay parang isang panukat. Iyan ang nagpapahayag ng espiritual na kalagayan ng mga Israelita. Tingnan natin ang simbahang ito. Maganda ba ito? Magtinginan tayo. Ang ganda ba ng taong iyon? Wag mo akong tingnan. Magtinginan kayo. Maganda? Pwede ba sabihin nyo na lang sa isa't isa na maganda kayo? Huwag ka magsinungaling. May mga ubo at hingal at reklamo kami. Pero maganda naman. Dalangin ko na ang magandang imaheng ito ng simbahang Zion ay magpahiwatig at magpahayag ng magagandang puso at espiritual na kalagayan ng mga miyembro ng simbahang Zion. Amen. Sa lumang tipan, lalo na nung nagkasala sila laban sa Diyos, winasak ang templo nang sila ay magsisi. Saka sila pinayagan ng Diyos na muling itayo ang templo at iba pa. At bukod pa rito, ang templo ay lumalarawan mismo kay Jesus. Tandaan, dumating si Jesus at sinabi ni Juan na siya ay nanahan kasamang kanyang bayan. Ang salitang nanahan sa Juan Kabanata 1, talata 14 ay literal na nangangahulugang na natili siya sa tabernakulo kasama ng kanyang mga tao. Ang bawat paglalarawan sa mga ebanghelyo ay nagsasabi sa atin na si Jesus ang templo. Sa loob ng templo, may handog na susunugin, naroon ang kordero, tama ba? Si Jesus ang kordero. May palangganang tubig, si Jesus ang tubig na buhay. Mayroong liwanag, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito, at iba pa. At pagkatapos, ang unang bagay na ginawa ni Jesus noong sinimulan niya ang kaniyang ministeryo, saan siya pupunta? Umupunta siya sa templo, nilinis niya ang templo, at pagkatapos ay sinabi niya, gibain ninyo ang templo sapagkat itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw. Ano ba ang pinagsasabi niya?
Tinutukoy ni Jesus ang sarili niya bilang ang tunay na templo. Ang lahat ng mga templo at tabernakulo sa lumang tipan ay tumutukoy kay Jesus. Kaya hanggang sa puntong ito, isang bagay na narinig mo na dati. Kaya mula ngayon, gusto kong ibahagi ang mga bahagi ng bagong aklat na ito. Wala ako niyan. Kahit ang mga bookstore sa Korea ay wala na nito. Sold out na lahat at book na. At wala pa tayo niyan sa Ingles. Nasa Korean lang naman yan. Kaya naisip ko, siguro para masiyahan, kung talagang mausisa ka, para matugunan ang imong kuryosidad, babasahin ko ang libro. Maglaan ng ilang linggo para pag-aralan ang mga pangunahing bahagi ng aklat na ito upang maunawaan mo at malaman mo kung tungkol saan ang aklat na ito. Ayos lang ba yan? Oo, gusto mo naman sana yan, di ba? Sige. At ang libron ito, ang unang bahagi, bilang panimulang bahagi, nagpapaliwanag ng kasaysayan ng mga templo. At ito ay dumaan sa Hardin ng Eden, sa Tabernakulo, sa Templo ni Solomon, sa Templo ni Zerubabel, at iba pa. Kaya itutuloy namin. Kaya sa susunod na linggo, malamang na pag-aaralan natin ang tungkol sa Templo ni Solomon at marahil ang Templo ni Ezekiel sa buod. At pagkatapos, pagdating natin sa templo ni Zerubabel, tatalakayin natin ang mga detalye ng mga pader, pagtatayo ng pader, at iba pa, ang mga talaangkanan at iba pa. Kaya hindi ko maipapangako na tatalakayin ko ang lahat ng nasa libro, pero tatalakayin ko lang ang mga pangunahin punto. At kung minsan ay maaaring maghalo-halo ako ng iba't ibang paliwanag at karagdagang paliwanag at iba pa. Kaya, sa unang bahagi ng aklat na ito, muli, tinatalakay nito ang pagpapakilala sa mga templo. At ngayon, pag-isipan natin ang tungkol sa tabernakulo. Ibinigay ng Diyos ang huwaran o tagubilin para sa tabernakulo sa ilang noong nagkakampo ang mga Israelita sa bundok Sinai. At sa ika-6 na pag-akyat sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moises ang 2 tapyas at ang huwaran, ang tagubilin kung paano itatayo ang tabernakulong ito pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno. Exodo, Kabanata 24, versikulo 12, hanggang sa Exodo, Kabanata 31, versikulo 18. Ito ay ibinigay sa mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto na naglalakbay sa ilang upang, sabi ng Diyos, ay makipagkita ako sa inyo. Upang sa wakas ay makatagpo ng Diyos ang kanyang bayan. Exodo 26, talata 22 at 25, talata siyam. Ito ay itinayo sa unang araw ng unang buwan, 1 taon pagkatapos ng Exodo. Kaya iyon ay magiging taong 1445 BC, dahil ang taon ng pag-alis ay 1446. Tama ba? Kaya noong 1445 BC, ang unang araw ng unang buwan, ito ay itinayo. Ang Exodo Kabanata 4 po ang ating binabasa ngayon. Kabanata 4 na to, talata 2 at talata 17. At ang tabernakulong ito ang naging sentro ng pananampalataya ng Israel hanggang sa may tayo ang templo ni Solomon noong 959 BC. Ngayon, ang Hardin ng Eden ang larawan ng templo na kailangang ibalik sa dati. Iyan ang huwaran. Iyan ang modelo na kailangan ibalik sa dati. Ikaw at ako ay kailangan maibalik sa espiritual na kalagayang iyon. At ano ang naroon sa Hardin ng Eden? Napag-usapan na natin yan. Napag-usapan ko na yan ilang linggo na ang nakalipas, di ba? May tubig na buhay na umagos doon. Mayroong kapahingahan sa araw ng Sabat dahil mayroong pakikisama sa Diyos, paglalakad at pakikipag-usap sa Diyos. Nagkaroon ng ganap na proteksyon. Walang panganyid. Gayunpaman at lahat ng bagay, maging ang pagkaon, ay ibinigay ng Diyos. Ngunit nang pumasok al-ahas sa hardin,
Nakinig ang lalaki sa ahas, sumunod sa ahas, at sinabi ni Jesus, "Sumunod ka." Ito ay nagiging Panginoon, iyong Panginoon. Sinusunod mo ang salita nito. Kung susundin nila ang mga salitang halimaw, ang halimaw ang magiging Panginoon nila. Lumapit si Jesus at sinabi, "Kayong mga anak, inyong mga ama ay parang ahas, ang diablo. Kayong lahi ng mga ulupong, mga anak talaga ng mga ulupong." Bakit? Dahil sinunod o tinanggap nila ang salita ng ahas. At dahil dito, hindi sila nakapagsamantala o ang kanilang pribilehiyong kumuha ng buhay mula sa punong kahoy ng buhay ay inalis. Natuyo ang kanilang buhay dahil wala na roon ang tubig ng buhay. Inahanglan nilang magpakahirap para mabuhay. Wala nang pahinga sa araw ng Sabat. At higit sa lahat, pinakamahalaga, hindi sila makalapit sa Diyos o sa punong kahoy ng buhay. Hindi sila maaring lumakad kasama ng Diyos, makipag-usap sa Diyos. At kaya nga kailangan ng Diyos ang kagamitang ito o ang daang ito na tinatawag na templo o ang tabernakulo para sila ay makabalik. At makikita mo ang lahat ng mga bagay na ito sa tabernakulo. At kapag ipinagpalit nila ang larawan ng Diyos sa mga larawan ng halimaw at ng mga gumagapang na nilalang, gaya ng sinasabi sa atin sa mga taga-Roma Kabanata 1, mga bersikulo 20 at 21, sinusubukan ng Diyos na baguhin sila pabalik sa wangis ng Diyos, ibalik sila sa kanyang presensya. At ano nga ba ang mas madali para sa Diyos na ibalik sila? Sa kanyang presensya o para sa presensya ng Diyos na makasama nila? Kaya sinabi ng Diyos, sila ay naglalakad sa ilang, at ang ilang ay kumakatawan sa kabaligtaran ng hardin ng Eden. Walang tubig. Ang ilang asinto ay isang lugar na walang tubig. Kailangan pa nilang magpatuloy sa paglalakad at lagi silang nanganganib dahil sa mga halimaw. At sinasabi sa ato ng Biblia na may mga ahas sa hardin sa ilang. May mga hayop, mababangis na hayop. Walang pagkain. Kalungkutan, malamig at madilim. Iyan ang ilang, di ba? Kahit sa araw, mapapaso pa rin sila ng araw. Kahit ang araw ay hindi nakakatulong. Pero ang nakakamangha ay ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng tinatawag ni Diakono Esteban sa mga Gawa 7 talata 38 ang simbahang iyon sa ilang na Iglesia. Alam mo ba kung bakit? Paano kaya ang lugar na iyon kung walang tubig? Alam mo, ang hardin ng Eden ang tunay na simbahan, hindi ba? Umagos ang tubig ng buhay, Sabat, presensya ng Diyos. Ganoon dapat ang simbahan. Ngunit tinatawag ng Diyos ang iglesia sa ilang. Bakit? Wala itong tubig. Nanganganib, walang Sabat. Ngunit sabi ng Diyos, lalakad ako kasama mo sa ilang, sa tabernakulo. Ang tabernakulo ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Unin mo ang tabernakulo, ilalagay mo ang tabernakulo sa gitna, magkakampo ka sa paligid ng tabernakulo na andon ako. Kaya kahit sa ilang, lalakad ako kasama mo. Magbibigay akong tubig sa pamamagitan ng bato. Bibigyan kita ng pagkaing manna. O protektahan kita mula sa mababangis na hayop at mga ahas. At sa pamamagitan ng tabernakulo, isinagawa nila ang Sabat. Sa pamamagitan ng mana, ipinamuhay nila ang Sabat. At sa katuwid, kahit sa ilang oras na iyon, pinahihintulutan ng Diyos ang mga Israelita na maranasan ang tubig ng buhay, proteksyon, Sabat at paglakad kasama ng Diyos. At ano ang ginagawa nila sa pamamagitan ng tabernakulo? Naririnig nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng tabernakulo. Maari silang bubalik at tumanggap ng buhay sa tabernakulo. Kaya ang presensya ng tabernakulo ay ginawang parang hardin ng Eden ang ilang. Ikaw at ako, lalo na ikaw,
ay nabubuhay sa tinatawag na ilang ng mundong ito. Ngunit pinayagan ng Diyos ang simbahang ito. Pinayagan tayo ng Diyos sa salitang ito. Upang siya'y makalakad kasama natin, maprotektahan tayo at mabigyan tayong tubig ng buhay. Taos puso kong dalangin na samantalahin natin ito. At iyan ang kahulugan ng simbahan. Dalangin ko na kahit na nakikipaglaban ka sa kadiliman at kay Satanas sa mundo, sa sandaling pumasok ka sa simbahang ito, ay matagpuan mo ang kapayapaan ng Diyos, ang sabat, ang espiritual na tubig na buhay. Na maari tayo mapuno ng tubig, ng buhay na walang hanggan dito. Amen? Nagpuyat ka ba ng sobra kagabi? Maagang paghanda para sa Chinese New Year? Kaya ang libro, para sa bawat templo, dumaan sa apat na pangunahing kategorya, apat na pangunahing punto. Una ay tungkol sa lugar, napiling lugar. Ano masasabing ang templong iyon ay isang lugar na pinili? Pangalawa, ang presensya ng Diyos sa templong iyon. Paano natin matutukoy? Ano ang indikasyon ng presensya ng Diyos? At pangatlo, mga pari, sino-sino ang mga naglilingkod sa templo? At pang-apat, mga handog. Anong uri ng mga handog ang ibinibigay sa templong iyon? Kaya sa tabernakulong ito, unang punto, paano ito maituturing na isang lugar na pinili? Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa tabernakulo bilang ang piniling lugar ng Diyos? Muuli, ang tabernakulo ay isang lugar ng pagsamba. Kailangan dalhin iyon tuwing lilipat ang mga Israelita mula sa isang kampo patungo sa isa pa. Sa mga bilang kabanata 7, talata 1, sinasabi nito, ngayon, ng araw na matapos maitayo ni Moises ang tabernakulo, ay kanyang pinahiran ng langis at pinabanal ito, pati ng lahat ng mga kagamitan nito, at ang dambana at ang lahat ng mga kagamitan nito. Pinahiran niya silang langis at itinalaga rin sila. Ang salitang ilaan dito ay kadash. Ang ibig sabihin ng kadash ay maging banal, ipagkait sa ordinaryong paggamit, ialay at maging sagrado. Hindi ito ang papot stem. Ang PL stem ay nagbibigay diin o nagpapatindi ng ugat na nagpapahiwatig na espesyal na pinili at itinalaga ng Diyos ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay hindi dapat gamitin para sa ordinaryong paggamit. Ito ay ginagamit lamang para sa layunin ng Diyos at sa makatuwid, ito ay banal. Dalang ko na ang ating simbahan ay ilaan lamang para sa Diyos. Dalangin ko na ang inyong mga katawan ay ilaan din para sa paggamit ng Diyos lamang. Dalangin ko na sana ganoon din ang ating mga pamilya. Sa Deuteronomio, Kabanata 12, talata 5, versikulo 11, versikulo 14, versikulo 21 at 26. Muli, sinasabi sa atin ng Deuteronomio 12, versikulo 5, 11, 14, 21 at 26 kung gaano kabanal ang lugar na ito. Ang banal ay nangangahulugang ang kabanalan, ang kinakailangan, ang pangunang kailangan para sa tahanan ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Maaari bang tumira ang Diyos sa iyong tahanan? Maaari ka bang maglaan ng ilang segundo para maalala kung ano ang hitsura ng iyong bahay ngayon? Bumalik ka na sa kama mo. Isipin mo, nakaayos na ba ang kama mo? Pumunta tayo sa kusina. Nahugasan na ba ang mga pinggan? Banal ba ito? Malinis ba ito? Nakahiwalay ba ito? Handa na ba ito para sa presensya ng Diyos? Panlabas yan. Panlabas na anyo lang ang tinutukoy ko. Pero saka natin balikan ang puso natin. Nakahiwalay ba ito? Banal ba ito? Handa na ba kayo sa presensya ng Diyos? O puno ba ito ng mga iniisip tungkol sa bakwa at mga pangmeryenda at CNY, angpaw, magkano kaya ang kikitain ko ngayong taon?
Hindi. Nakahanda na ba ito? Josue, Kabanata Siyam, versikulo 27. Ngunit ng araw na iyon, ginawa sila ni Josue ng mga mamumutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig para sa kapisanan at para sa dambana ng Panginoon. Hanggang ngayon, sa lugar na kanyang pipiliin. Ang tabernakulo, ang lugar na espesyal na pinili ng Diyos para sa kanya upang manirahan at para makipagkita siya sa kanyang mga tao. Ang ngalawa, isipin natin ang presensya ng Diyos. Naroon ba ang Diyos sa tabernakulo? Muli, kasabay nito, tanungin natin ang ating mga sarili, naroon ba ang Diyos sa aking buhay? Naroon ba ang Diyos sa simbahan nito? Naroon ba ang Diyos sa bansang ito, sa bansang ito? Naroon ba ang Diyos sa aking tahanan? Ang tabernakulo ang siyang tahanan ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay naging malinaw sa dalawang paraan sa tabernakulo. Ang una ay nakipagkita ang Diyos sa mga Israelita sa tabernakulo at nagsalita sa kanila mula sa tabernakulo. Kaya, naramdaman ng mga Israelita ang presensya ng Diyos dahil narinig nila ang salita ng Diyos sa tabernakulo. Taos-puso kong idinadala niya na sana ay maging ganoong uri ng lugar ang Zion Church. Kapag tayo ay dumarating, naririnig natin ang salita ng Diyos. Naway hindi mapuno ang lugar na ito ng mga salita ng ahas o ng mga salita ng mga tao, kundi ang salita ng Diyos. Balikan nato ng Exodo 29, mga talata 42 at 43. Exodo 29, 42 at 43. Ito ay magiging isang patuloy na handog na susulugin sa buong panahon ng inyong mga lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon, kung saan ako makikipagkita sa iyo upang makipag-usap sa iyo roon, ay makikipagkita rin ako roon sa mga anak ni Israel, patuloy na sinasabi ng Diyos. Parang alam mo na, kapag nasasabik ang mga anak natin sa isang bagay, paulit-ulit nilang tinatanong, pupunta ba tayo roon? Pupunta ba tayo digon? Nandito na ba ta? Medyo ganon, di ba? Sa ganitong paraan, patuloy na sinasabing Diyos, doon kita makikipagkita. Magkikita tayo roon. Bakit? Dahil simula noong Hardin ng Eden na siyang pagbagsak ng sangkatauhan, ang Diyos ay espiritual na nakipagkita sa kanyang bayan. Pero opisyal na, ito ang unang pagkakataon na sinabi ng Diyos, bababa ako at makikipagkita sa aking bayan. Parang mainit ma-date to, di ba? Paano ka nakapunta sa simbahan ngayon? Inaasahan at nasasabi ka ba na makikipagkita ako sa Diyos? O sabi mo, nako, linggo na naman. Hindi na ako makapaghintay na matapo ito para makabalik o ma-enjoy ang bakasyon. Tuwang-tuwa ang Diyos na makaharap ang Diyos, kasama ang kanyang mga tao. Exodo 25, talata 22. Doon makikipagkita ako sa iyo mula sa itaas ng luklukan ng awa, mula sa pagitan ng dalawang kerubin. Magtakda tayo mga appointment o date kasama ang Diyos. Araw-araw, linggo-linggo. At dalangin ko na sana ay mas lalo pa tayong maging masaya sa pulong na ito. Pagkikita sa Diyos. Alam mo, paglabas natin, tumingin tayo sa salamin ng isang beses pa para ihanda ang ating mga sarili para sa Diyos. Isang bagay na naging sanhi ng pagbagsak ng templo at pagkawasak nito at ang dahilan kung bakit labis na nagalit si Jesus nang pumasok siya sa templo ay dahil ang lahat ay pawang seremonya, isang formalidad lamang, isang nakagawayan lamang, isang lingguhang bagay o pang-araw-araw na bagay lamang. Otomatikong ginagawa ang mga tao ang mga bagay-bagay. Wala silang pakialam kung naroon ang Diyos o wala dahil hindi talaga sila lumalapit upang salubungin ang Diyos. Umupunta lang sila rito dahil regular na gawain nila iyon. Iyan ang simula ng pagkawasak ng templo. Iyan din ang simula ng pagkawasak ng isang tao.
kapag ang aking pakikipagtagpo sa Diyos ay nagiging walang kabuluhan. Ang pangalawang paraan ng Diyos upang maipakita ang kanyang presensya sa tabernakulo ay ang pagpuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon sa tabernakulo. Exodo Kapitulo 4 wala, versikulo 3, 4 ug 3:5. Gitabunan sa panganod ang tolda sa kapunungan ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tabernakulo. Dili makasulot si Moises sa tolda kay gitabunan kini sa panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tabernakulo. Naway mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong tahanan at ang iyong sarili. Kahit na pumunta tayo sa bahay ng ating mga kamag-anak, sa bahay ng ating mga magulang, kahit na hindi sila naniniwala kay Jesus, ang iyong presensya ay magbibigay ng liwanag sa kanila. Saan ka man pumunta, ang kaluwalhatan ng Diyos ay sumusunod sa iyo. Gaano kahanga-hanga iyon? Saan ka man pumunta, ang sakit ay itatapon. Saan ka man magpunta, mararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos. Para tayo ay maging templo, ang espiritual na tabernakulo, kailangan salitaan ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan natin. At kailangan ipakita ng Diyos ang kanyang presensya sa ibang tao. At iba pang mga taong lumalapit sa amin. Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Posible ba iyon? Maaring isipin mo, hindi ako kwalipikado para diyan. Hindi naman ako gaanon kapanan. Ngunit kung ang kaluwalhatan ng Diyos ay darating sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay darating sa iyo, gusto man natin o hindi, naniniwala ako na gagamitan ka ng Diyos. Gagamitan tayo upang ipakita ang kanyang presensya, ipakita ang kanyang kaluwalhatan sa mundong ito. Amen? Ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay tanda ng presensya ng Diyos. At kalaunan, nang dumating si Jesus, sinasabing ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa Kanya. 1 Kabanata 1, versikulo 14, babasahin ko ito para sa iyo. At ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin at nakita namo ang Kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pangatlo, isipon natin ang mga pare. Pagkatapos may tayo ang tabernakulo, humirang ang Diyos ng mga pari at levita upang maglingkod dito. Ito ay isang espesyal na pribilehiyo, espesyal na gawain tulad ng pagbuo sa iyo ng Diyos, ang hardin ng Eden at paglalagay kay Adan Dabon at paglikha at paggawa kay Eva, ang babae, upang magtulungan sa templong iyon. Ang Diyos ang naglagay ng mga pari at levita. Ang Diyos ang naglagay sa imo at sa akin sa templong ito. Exodo 28, talata 1, Kabanata 29 at Deuteronomio, Kabanata 33, talata 10. At ang mga levita lamang sa mga tribo ng Israel ang kasama. At ang mga inaapo lamang ni Aaron ang itinalaga ng Diyos bilang mga pari. Babasahin natin ang Deuteronomio 33, talata 10. Deuteronomio 33, versikulo 10. Ituturo nila ang iyong mga tuntunin kay Jacob at ang iyong kautusan sa Israel. Maglalagay silang insenso sa harap mo at mag-aalay ng mga handog na susunugin sa imong altar. Ang kanilang gawain ay ipahayag ang salita ng Diyos, ipaliwanag ang salita ng Diyos, at ituro ang batas sa mga tao upang malaman nila kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Pangalawa, ang pagsusunog ng insenso at pagbibigay ng handog ay paglilingkod sa pagsamba. At naniniwala ako na binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng bahagi rito. Ipagpapatuloy natin ito. At lalo na sa panahon ngayon, dahil sa COVID-19 at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng Omicron at iba pa, ang ating mga pinuno, ang ating mga SMO, ang ating worship committee, elders, at ang mga miyembro ay talagang nasa pinakamataas na alerto. At sa pamamagitan ng panalangin, sinisikap naming matiyak na ang aming mga serbisyo ay magpapatuloy.
At sasabihin ko sana ito noong may mga anunsyo, pero gagamitin ko ang pagkakataong ito para sabihin iyan. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga nagtrabaho at nakikilahok at lahat ng ating mga miyembro para sa inyong kooperasyon upang matiyak na ligtas ang ating simbahan. At para sa mga nananatili sa bahay dahil sa close contact o positibong resultang pagsusuri, maraming salamat sa pananatili sa bahay at pinoprotektahan ng simbahan. Pero gumawa tayong isa pang hakbang. Protektahan din natin ang simbahan at ang ating mga miyembro mula sa kadiliman ni Satanas. Maging alerto tayo sa espiritual, maging gising at maging alerto upang ang kadiliman ay hindi tumagos sa simbahang ito. At panghuli, pang-apat, mga handog na ibinigay sa Diyos na inialay sa Diyos. Mga handog at sakripisyo. May 5 uri ng handog na ibinibigay sa tabernakulo. Una, handog na susunugin. Levitico, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 17, handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay sa Hebreyo ay salitang ola na nagmula sa pandiwang Hebreyo na ala na nangangahulugang umakyat o paraungana. Ito ay nagmumula sa imahe ng aroma at bango at maging sa usok na pumapailan lang sa Panginoon kapag ang buong handog ay nasusunog. At ang mga handog na ito, ang layunin ng mga handog na ito ay alisin ang kasalanang humaharang sa daan sa pagitan natin at ng Diyos. At ang 5 uri ng handog na ito ay ibinigay sa tabernakulo upang ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. At ang handog na susunugin na ito ay siyang sumusunog sa buong handog. Tayo ang nagiging sakripisyo. At sinunog namin ang buong bagay. Ang kabuuan sa pagsisisi, sa pag-alay at pangako sa Diyos. Pangalawa, handog na butel, Levitico, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 16. Handog na butel sa Hebreyo ay ang minya. Nangangahulugang regalo, parangal, sakripisyo at katapatan. Ito ay isang handog na ibinibigay kasama ng isa pang handog na nagpapahiwatig ng katapatan at dedikasyon. Salamat. Ang ibig sabot sa katapatan ay, Diyos, saan mo man ako dalhin, ano man ang ipagawa mo sa akin, susundin ko. Iyan ang katapatan. Iyan ang katapatan. Ginagawa kong regalo ang aking sarili sa Diyos, isang handog sa Diyos. Ito ay isang handog na ibinibigay sa pamamagitan ng pinong giniling na butil. Kailangan nating gilingin ng pino upang hindi tayo maging magaspang o magaspang nga. Butil pero pino. Naninigas ang katigasan ng ulo ko. Ang aking mga nakapirming kaisipan, ang aking mga pamamaraan, ang aking selos, alitan, puot. Kailangang gilingin iyan tulad ng paggiling at pagpunit ni Jesus na parang mana sa lusong sa krus. Pangatlo, handog pangkapayapaan. Levitico, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 17. Alay ng kapayapaan. Siya nga pala, ang 12 aklat na narinig ko ay tungkol sa mga detalye ng mga handog na ito. Iba't ibang uri ng mga handog. Paano natin sinasamba ang Diyos? Ang handog pangkapayapaan ay shalem sa Hebreyo. Nagmula sa salitang shalom na ang ibig sabihin ay magkaroon ng kapayapaan o ibalik ang dati. At dito nagmula ang salitang shalom, siyempre. Ito ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Alay ng kapayapaan at naniniwala akong iyan ang ginagawa natin.
At habang nagdiriwang tayo kasama ang ating mga pamilya, habang ipinagdiriwang natin ang bagong taon ng mga Tsino, tandaan nating tunay na magpasalamat sa Diyos para sa kanyang biyaya sa pagbibigay sa atin ng bagong taon. Maging mapayapa tayo sa piling ng Diyos. At pang-apat, handog para sa kasalanan. Levitiko, Kabanata 4, talata 1 hanggang sa Kabanata 5, talata 13. Levitiko 4, 1 hanggang 5, 13. Handog para sa kasalangan. Sa Hebreyo, nagmula sa pandiwang hata na nangangahulugang hindi tamaan ang target, kasalanan. Ito ay isang handog na inihahanda ng isang individual kapag siya ay nagkasala, nakagawa ng kasalanan. Naghahanda siya ayon sa kanyang kakayahan para sa mga mahihirap, marahil mga kalapati o maliliit na hayop at iba pa. Ngunit sila ang naghahanda at nagdala sa pari ng handog para sa kanilang sariling kasalanan. At sa handog na ito para sa kasalanan, ang dugo ay minsang iwiniwisik sa mga muwebles ng tabernakulo upang linisin ito. Kaya ang poko sa handog na ito para sa kasalanan ay ang paglinis. At pagkatapos, sa huli, ang handog para sa pagkakasala. Levitiko, Kabanatan 5, versikulo 14 hanggang Kabanatan 6, versikulo 7. Ang handog para sa pagkakasala ay asyam sa Hebreyo, na hango sa pandiwang yu, na asya, na nangangahulugang lumabag, magkasala, o magdulot ng kagalingan. Ngayon, ang handog na ito para sa pagkakasala ay ibinibigay kapag ang isang tao ay nagkasala laban sa isang bagay, sa banal na bagay. Halimbawa, kung pumasok sila sa tabernakulo at dahil sa hindi sinasadya o sinasadya ay may nabasag sa loob nito. Anong gagawin natin kapag may nabasag tayo sa simbahan? Ang mga simbahan ang nagpapatawad. Hindi natin ginagawa yan, di ba? Pero sa lumang tipan, ayon sa batas ng handog para sa pagkakasala, ang kailangan nilang gawin ay kung may nasira sila o nagkasala sila, alam mo na, nilalapastangan ng isang banal na bagay, kailangan nila itong palitan. At pagkatapos ay nagdala sila ng isang lalaking tupa bilang handog. Hindi siram. Maliit na bagay, di ba? Nagdadala sila ng isang lalaking tupa bilang handog, kasama ang ikalimang bahagi ng halaga o anumang bagay na kanilang sinira o dinungisan. Nagkakasala sila laban sa bagay na iyon, pinapalitan nila, dinadala nila ang handog na tupa na may dagdag na ikalimang bahagi. At iyan ang handog para sa pagkakasala. Gayang nabanggit ko kanina, ang mga handog na ito ay para sa layuning alisin ang humaharang sa pagitan ko ug ng Diyos. Ano ba ang humaharang sa pagitan mo at ng Diyos? At ang mga handog na ito ay kailangan sa lumang tipan. Pero nangangahas akong sabihin, kailangan ito sa bagong tipan. Siguro, hindi sa parehong format. Ngunit, ang mga handog na ito ay ibinigay na para sa atin ni Jesus sa krus. Ang pagpapako sa krus ay handog na susunungin. Si Jesus ay naging handog para sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugong iwinisik sa atin, nilinis niya tayo. Natumba siya sa lupa. Siya ay napunit parang handog na butil. Gumawa siya ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Ang handog sa sala kay para sa bayad. Siya ang naging kabayaran para sa atin. At iyon ang dahilan kung bakit ang kailangan lang nating gawin ay sa pangalan ni Jesus lumapit sa atong Ama. Halina't sambahin siya sa pangalan ni Jesus. At magtiwala sa pangalan ni Jesus at makatagpo ang Ama. Isang bagay tungkol sa ngayong panahon ng bagong taon ng mga Tsino, ipinagdiriwang ito sa iba't ibang bahagi ng Asya, lalo na sa Korea. At isa sa mga ginagawa namin ay ang bumisita sa aming mga magulang.
Bumibisita tayo at nabibigay ng respeto sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola. Mayroon tayong muling pagsasama-sama ng atong mga kapamilya para ibahagi ang atong pagmamahalan, hindi ba? Nararamdaman mo ba kung gaano nag-iisa ang ating Ama sa Langit? Mao nga kanunay niyang giingon, "Aniya ko sa tabernakulo, gusto kong magkita nimo. Halika, halina kayo mga anak ko. Hayaan mong pagpalain kita. Hayaan mong alisin ko ang iyong mga kasalanan. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang espiritual na umpaw. Ang mga biyayang ang buhay, mga biyayang ang tubig, mga biyayang ng langit. Gawin na to iya ngayong bagong taon ng mga Tsino. Siyempre, bibisitahin namin ang aming mga magulang, iyong mga makakasama ninyo. Pero kasama ang mga magulang o kahit bago pa iyon. Dalawin na to ng atong Ama sa Langit. Ang aming Ama na labis kaming namimiss na naghihintay sa amin. Lumapit tayo ng tunay sa atong Ama. Ama, sobrang namimiss ka na namin. Maghiluman lang tayo kay papaano. At naniniwala ako na ang Ama, ang ating Ama, ay magbibigay sa inyo ng mga kamanghamanghang pagpapala para sa taong ito. Bilang kontrusyon, ang templo ng Diyos, ang unang templo, ang hardin ng Eden sa lupang ito ay winasak. Mula noon, sinimulan ng Diyos ang dakilang kasaysayan ng pagtubos upang ibalik ang templong iyon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang 66 na aklat ng Biblia upang bigyan tayong manual ang paraan kung paano tayo makakabalik sa Kanya. At ang katapusan ng kasaysayan ng pagtubos, katapusan ng ito ang 66 na aklat ng Biblia, ang pahayag 21, 3 at 4. Basahin natin ito ng sabay-sabay ngayon at tatapusin natin ito. Babasahin ba natin ito ng may iisang tinig? Pahayag 21, mga talata 3 ug 4. At narinig ko, handa na, magsimula. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nangsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa gitna ng mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay saka kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng iyakan o ng hirap pa. Ang mga unang bagay ay lumipas na. Amen. Ito ang konklusyon. Ang konklusyon ay, ang tabernakulo ay nakabalik na. Hindi ang physical na tabernakulo, kundi ang bagong Jerusalem na siyang kasintahang babae na naggayak para sa asawang lalaki. At sabi niya, narito na ang tabernakulo. At ano ang nangyayari sa tabernakulo? Ang Diyos ay mananahan sa atin magpakailanman. Papahirin niya ang mga luha mo. Wala ng kamatayan, ni luha, ni pagdadalamhati, ni iyakan o sakit pa. Naway maranasan natin iyan ngayon. Hindi lang basta maghintay ng ilang taon, 10 taon o daan-daan taon kung kailan man mangyayari iyon. Hindi sa ganoong klaseng ugali. Maniwala tayo, maari tayong makapasok sa tabernakulong iyan ngayon kapag dumadalaw tayo sa atong anga. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagpapahintulot mong maging makatotohanan ang tabernakulong ito, ang pagpapala ng tabernakulo sa pamamagitan ni Hesukristo. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo ngayon na ang banal na Espiritu ay bumaba sa amin upang kami ay maging templo ng banal na Espiritu. Ama, naniniwala kami na gagamitin mo ang simbahang Zion at ang bawat miyembro upang ipahayag ang iyong salita sa maraming tao. Hayaan mong maramdaman at mapansin ng maraming tao ang iyong presensya. Ama, dalangin namin ang iyong presensya sa sandaling ito at sa lugar na ito. Ipinagdarasal namin ang aming mga kapatid na dumaranas ng sakit, rehabilitasyon, chemotherapy at mga tahirapan.
dahil sa COVID-19 at dahil sa mga kadahilanang pinansyal. Dahil nayanig sila sa kanilang pananampalataya. Maraming iba't ibang dahilan. Ngunit, Ama, naway sumakanila ang iyong presensya tulad ng pagbisita mo sa iyong mga tao sa pamamagitan ng tabernakulo. Ama, sa sandaling ito, dalangin namin na ikaw ay sumalalam sa kanila. Bibisitahin mo sila. Aliwin mo po sila, Ama, saan man sila naroon. At aliwin mo kami, Ama. At Ama, tulungan mo kaming parangalan ka. Tulungan mo kaming sambahin ka. At tulungan mo kaming luhapit sa iyo at tumanggap ng buhay araw-araw. Naway ang simbahan ng Sion ay maging larawan ng bagong Jerusalem. Naway magkaroon ng kaluwalhatan, ang iyong kaluwalhatan sa lugar na ito. At Ama, ang iyong bayan saan man sila magpunta, naway sumama at makasama nila ang iyong kaluwalhati. Nagpapasalamat kami sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.